mo ba yung babaeng naglalakad? Ang hirap-hirap na nga ng buhay. Kumupkop pa ng batang kalye. Saad ng tsismosang kapitbahay ni Vivian habang bumibili ito sa tindahan. Kaya nga sugarol pa. Dagdag namang wika ng nagtitindang babae. Narinig ng dalaga ang usapan ng dalawang tsismosang kapitbahay nito. Kung kaya, tinapunan niya ito ng masamang tingin at hindi na lamang niya pinatulan. Vivian, saan ka pupunta? Hatid na kita. Tanong naman ni Dennis na nag-aalok sa dalaga. Wala. Diyan lang. May racket lang. Hatid na kita kung saan man yan. Ako naman ang nakatorno. Huwag ka nang mahiya. Wala namang bayad. Hindi na talaga. Salamat na lang, saka malapit lang naman yun. Tanging saad ng dalaga at mabilis na itong naglakad palayo. Ay, bakit ba kasi ang kulit niya? Hindi pa niya nahahalata na iniiwasan ko siya? Vivian, ang aga mo Saad ng engineer sa site na yon. Ay sir, good morning po. Opo, para matapos po agad ang trabaho. Saka Sabado po ngayon, araw ng sahod. Ganyan talaga sir, kapag maraming anak. Wika naman ng katrabaho nito. Hindi makapaniwala ang engineer sa sinabi ng isang lalaki. Totoo ba ang mga sinabi niya? May mga anak ka na. Hindi makapaniwalang tanong ng engineer. Opo sir. Nako, akala ko pa naman ay dalaga ka pa. Dapat di kayo nahayaan ng sawa mo na magtrabaho rito sa construction. Ay naku sir, wala po yung asawa. Mabilis namang saad ng lalaking tsismoso rin. Wala kang asawa? Bakit? Muling tanong ng engineer na nagtataka. Kasi nga sir, inaanakan lang siya ng kung sino-sinong lalaki. Manong Tonyo, sumusobra na po kayo Pasalamat po kayo at may paggalang pa rin po ako sa nakakatandang tulad nyo. Kung hindi, sinumbong ko na kayo sa asawa nyo na dumadaan kayo sa patay-sinding ilaw. Pasensya na Vivian. Kung di ko napigilan ang bunganga ko, wala naman akong ibig sabihin sa sinabi ko. Huwag mo akong isusumbong sa misis ko Pangako, mananahimik na ako. Agad namang saad ng lalaki na nakaramdam ng takot at kaba dahil sa sinabi ng dalaga. Vivian, sumunod ka sa akin at mag-usap tayo sa loob. Utos ng engineer at naglakad na ito. Agad namang sumunod ang dalaga. Nasaan ang asawa mo? Diretsahang tanong ni engineer kay Vivian. Nako, sir. Huwag po kayong masyadong nagpapaniwala sa matandang yun. Alam mo, Vivian, hindi ka nababagay sa trabahong ito. Lalo na't babae ka at may mga anak kang umaasa sa'yo. Sir, wala po akong natapos o may pagyayabang na diploma. Pero sir, marangal namang trabaho ang pagiging construction worker, hindi po ba? Saka kung kaya ng mga lalaki, kaya ko rin po. Alam kong kayang-kaya mong trabaho rito at pinagsisikapan mo dahil malakas ka. Ang sa akin lang, imbes na magtrabaho ka rito, bakit hindi mo subukan na magtrabaho ng ibang trabaho? Total naman, malapit nang matapos itong site. Sir, ayaw niyo po bang nandito ako? Hindi sa ganoon. Nag-aalala lang ako para sa'yo at sa mga anak mo. O eto, unin mo at pumunta ka dyan bukas. Saad ng engineer at may inabot na kapirasong papel. Sir, hindi ako nababagay rito. Isa pa po ay wala pa po akong nagagawang resume. Hindi problema yon. May kakilala ako dyan. Tatawagan ko siya mamaya. Basta pumunta ka. Ako nang bahala sa lahat. Pero sir, wala akong alam na trabaho. Maliban sa pagbubuhat, pagkakalkal ng basura, pagtitinda sa palengke, pagsugal, at kung ano-ano pa. Huwag kang matakot o magdalawang isip dahil may training naman. Basta pumunta ka. Ako na ang bahala sa lahat. May pupuntahan nga pala ako sa kabilang site. Good luck. Paalam ng lalaki
at naglakad na ito palayo. Natapos ang buong araw ni Vivian na pagod at nakauwi na rin ito na may dalang pagkain. Andito na ako! Mama! Sabay-sabay na saad ng mga batang kinupkop ng dalaga at nilapitan siya ng mga ito. Nagsiligo na ba kayo? Opo! Opo! Mabilis namang sagot ng mga bata. Paamoy nga! Nakangiting saad pa ng dalaga at isa-isa niya itong hinalikan sa noo at pisngi. Mama, nakasaing na po ako! Saad naman ni Wendy, ang pinakamatanda sa mga batang kanyang kinupkop. Aba, mukhang very good kayong lahat At dahil dyan, may dala akong hotdog na inihaw at kakain na tayo. Yay! Paborito namin yan! Masayang saad ng mga bata at sabay-sabay na silang kumain sa sahig ng nakayapak at nakaupo habang nakakamay. Wow! Ang sarap talaga ng hotdog at favorite ko to! Agad na wika ni Jet, ang pinakabatang kinupkop ni Vivian at panay ang subo nito. Oh, dahan-dahan lang sa pagsubo at kumain ng maayos. Baka mabulunan ka. Pagkatapos nilang kumain, ay naghugas ng pinagkainan si Vivian. Pagkatapos, ay tinignan nito ang pera sa kanyang bulsa na kanyang sinahod kanina. Mukhang hindi na yata ito sasapat at kaunti pa lang ang ipon ko para sa pag-aaral nilang tatlo next year. Wika pa ng dalaga sa kanyang isipan. Ma, napatulog ko na sila. Saad ni Wendy at napatingin ito sa mukha ng kanyang mama. May problema po ba? Wala naman. Ang mabuti pa, matulog ka na rin. Kung wala pong problema, bakit parang ang lalim po ng iniisip nyo? Hindi na po ba sasapat ang kita nyo para sa atin? Hindi no. Sino nagsabi na wala na tayong pera? May hinihintay lang ako. Vivian, tayo na! Saad ni Esme at inaayan na nito ang kaibigan. Saan po kayo pupunta, Mama? Bantayan mo ang mga kapatid mo at paparamihin ko ang pera natin. Pagkasabi pa lang ni Vivian na paparamihin daw nito ang pera, ay alam na ni Wendy ang ibig nitong sabihin. Naku po, magbabaka sakali na naman si Mama. Bulalas na lamang ni Wendy sa kanyang sarili. Uy, Esme, sasamahan lang kita. Kaya dapat manalo ka para manghihingi na lang ako ng balato sa'yo. Oo naman, mananalo ako. Ako pa? Nakangising saad naman ng kaibigan nito na kagaya niyang sugarol. Nakarating sina Esme at Vivian sa isang lamayan. Uy, andito pala sila Esme at Vivian. Ilabas niyo na ang bagong baraha para mabalasa na at may player na tayo na kanina pa naghihintay. Saad ng isang lalaki na nasa lamayan din. Agad namang naglabas ng bagong baraha ang kapamilya ng namatayan at nilapag sa lamesa kung saan nakaupo sila Vivian. Oh, saan ka pupunta? Kakaupo mo pa lang Tanong ni Esme kay Vivian. Kukuha lang ako ng kape. Okay, sige. Kuha ka na rin ng biskwit sa candy Dugtong naman ni Esme at tumupo na ito sa upuan. Ikaw na ang unang magbalasa, miss. Saad ng lalaki na isa sa kalaro na Esme ng Tong Eats. Okay, sabi mo Agad namang saad ni Esme nang nakangiti at binalasa ang baraha. Habang kumukuha ng biskwit si Vivian, ay pasimple niyang pinagmamasdan ang paligid. Mukhang maraming tao rito Asan yung candy? Dahil hindi makita ni Vivian ang candy, ay dinamihan na lang niya ang pagkuha ng biskwit at nagtungo na pabalik sa kaibigan nito. Walang ginawa si Vivian kung hindi ang kumain ng biskwit at magkape habang pinapanood ang paglalaro ni Esme ng Tong Eats. Uy, hits na naman! Wika ng kalaro nito sa Tong Eats. Vivian, ikaw na muna rito
at ako naman ang kukuha ng kape. Balasahin mo yung baraha ko. Baka sakaling manalo na. Kanina pa ako minamalas. Aniya sa kaibigan at tumayo na ito. Wala namang nagawa si Vivian kundi ang hawakan ang baraha at makipaglaro. Tinapon na yung 2 king. Yun pa naman yung puro ko. Sana makabunot ako ng joker. Ngunit nang bumunot si Vivian ay queen ang nabunot niya, kung kaya tinapon niya ito. At sa hindi inaasahan ay pinulot iyon ng kasunod na kalaro niya at nagtong-it ito sa kanyang tinapon na queen. Vivian, ikaw na muna maglaro. Uy, saan ka pupunta? Saka wala akong pambayad. Hindi ba't kakasahod mo lang? Imposible namang wala kang perang dala. Sige na, ikaw na muna. Malay mo manalo ka. Madagdagan pa yung sinahod mo. Bumalik ka kaagad Oo, huwag kang mag-alala. Aniya ni Esme at iniwan na niya ang kaibigan. Nagpatuloy si Vivian sa pagsusugal hanggang sa ang naiwan nitong sahod ay 200 pesos na lang. Nasaan na yun? Sabi niya babalik siya. Natalo na ako. Kung makikipaglaro pa rin ako, wala na akong pambili ng ulam ng mga bata at pamasahe sa sinasabi ni engineer na a-applyan ko bukas. Ay, lokong Esme yun Oh, bakit ka tumayo? Umupo ka lang. Babalik naman yung kasama mo. Hindi na babalik yun. 2:00 na. Saka ayoko na dahil may pupuntahan pa ako mamaya. Alam mo, miss, kung wala kang pambayad, pwede naman nating pag-usapan. Saad ng lalaki at hinarangan siya nito. Tinignan ng masama ni Vivian ang lalaking humarang sa kanya. Narinig mo naman ang sinabi ko, di ba? Ayoko na. Kapag pinilit mo ang gusto mo, pasensyahan na lang tayo. Saka, maghanap ka na lang ng iba dahil hindi ako interesado sa'yo. Ang arte mo naman, samantalang nakatatlong anak ka na. Pero wala ka na bang asawa? At kung di ako nagkakamali, iba-iba ang ama ng mga anak mo, di ba? Nakangising saad ng lalaki. Hindi napigilan ni Vivian ang sarili at dumapo ang isang palad niya sa pisngi nito. At hindi lang yon, dahil mabilis niya itong binigyan ng isang malakas na suntok sa mukha. Dahilan para makalikha ng ingay at pansin sa mga taong naroon. Pasensya na po, ang kulit niya kasi. Aalis na ako. Mabilis pang saad ng dalaga at agad na itong naglakad ng matulin. Hay! Nakakainis! Hindi ko na naman napigilan ang sarili ko. Ayun tuloy, natalo ako sa sugal. Nagbakasakali pa naman kasi ako Mama! Saad ni Wendy nang marinig at makita si Vivian na pumasok ng pintuan ng bahay nila. Oh, bakit gising ka pa? Anong oras na? Hinihintay ko po kasi kayo. Mukhang pinag-alala kita. Ang mabuti pa matulog na tayo. Uwi ka na lamang ng dalaga at sabay na silang humiga sa banig na nasa sahig at doon nga ay tabi-tabi silang matutulog. Ma, gising na po. Nakaluto na ako ng kanin. Tanghali na po. Wika pa ni Wendy sa kanya na nakakaramdam na ng gutom. Hala, tanghali na pala. May pupuntahan na pa naman akong interview ngayon. Mabilis na bumangon si Vivian mula sa higaan at nakita nitong siya na lang ang naiwan sa banig. Kung kaya, mabilis itong kumilos at nagtupi ng higaan. Wendy, bumili ka na lang ng 3 itlog at 2 Lucky Me chicken noodles. Yun ang lutuin mo. Tapos mamayang tanghali kapag wala pa ako, umutang ka na lang ng sardinas sa tindahan na ulam nyo Kailangan ko ng maligo. Bilin pa ng dalaga na nagmamadali at agad na nagtungo sa banyo upang maligo. Sige po! Sagot naman ni Wendy at pumunta na itong tindahan upang bumili ng kanilang uulamin. Pagkatapos mailuto ni Wendy ang itlog at noodles, ay tinawag na niya ang kanyang 2 nakababatang kapatid. Hanggang sa makita nito si Vivian na nakabihis na.
Ma, kain na po tayo. Hindi na. Nagmamadali kasi ako. May kailangan akong puntahan. Bahala ka na sa mga kapatid mo. Agad na saad ni Vivian at dali-dali itong naglakad paalis ng kanilang bahay. Vivian, hatid na kita. Agad namang saad ni Dennis nang makita siya muli nito sa paradahan ng tricycle. Kung di ko lang talaga kailangan magbandali dahil late na ako, hindi ako sasakay sa'yo. Aniya sa kanyang isipan. Sige, pero utang muna ha. Bayaran ko rin kapag may pera na ako. Walang problema, basta ikaw. Agad namang saad ni Dennis at pinaandar na niya ang tricycle. Hindi naman naglaon ay nakarating na sila sa isang building na nag-grand opening. Pakitabi na lang, Dennis. Salamat. Okay, ingat ka sa pag-uwi. Anya naman ng binata. Agad na pinagmasdan ni Vivian ang building. Mukhang kakatayo lang itong building at ang taas. Ilang palapag kaya ito? Tanong pa ni Vivian na nakatingala. Maya-maya pa ay may isang kotse na huminto rin sa harapan ng building na hindi kalayuan sa kanya at nakaagaw ng kanyang pansin. Lalo na nang may bumaba mula sa sasakyan na isang lalaki at naglakad palapit sa kanya. Kahit pa nakasuot ito ng shades sa mata, ay kita niya na salubong ang kilay nito. Bulag ka ba? Hindi mo ba nakikitang daraan ako? Tabi. Agad na kumunot ang noo ni Vivian at nagmatigas ito na hindi umalis sa kanyang kinatatayuan. Kung kaya binangga siya ng lalaki at natamaan ang kanyang balikat. Ang yabang naman ng lalaking yun. Sino ba siya sa tingin niya? Antipatiko. Pumasok na rin sa loob ng building si Vivian at nagtanong-tanong. Good morning po, ma'am. Itatanong ko lang po kung dito po ba yung hiring? Punta na lang po kayo sa second floor. Doon po ang interview. Okay po, salamat. Nagtungo si Vivian sa second floor at doon nga ay nadatnan niya ang pila ng mga aplikante. Miss, aplikante ka rin ba? Tanong din ng isang babae sa kanya na nakapila at nasa dulo ito. Oo. Mag-a-apply? Nakapantalon at t-shirt ka lang? Wala bang nagsabi sa'yo na formal attire dapat ang isuot mo? Kagaya nitong suot ko, skirt at polo. Tanong naman ng isa ring applicant at tinignan siya mula ulo hanggang paa. Nawala sa isip ko. Late na kasi akong nagising. Naku naman, kapag ganyan ang suot mo, bagsak ka na sa screening pa lang. Bakit? Sa suot lang ba nakabase ang kakayahan ng isang aplikante? Hindi naman, di ba? Kung sa simpleng instruction pa lang nila, hindi ka na marunong sumunod, paano ka pa matatanggap sa trabaho na to, di ba? Mataray, nasaad muli ng babae. Ay! Bakit ba kasi hindi sinabi ni engineer? Yan tuloy, mukhang masasayang lang ang pinunta ko rito. Vivian Pinto! Andito ba si Vivian Pinto? Sigaw at tanong ng babaeng nag-a-assist na nasa harapan. Ako po yun! Agad na tugon ni Vivian at mabilis itong lumapit sa babae. Sumunod ka sa akin. Muling saad ng babae at agad namang sumunod si Vivian. Tanggap na po ako! Hindi makapaniwalang tanong ni Vivian at namimilog pa ang mga mata nito. Yes, Miss Pinto. Sa Lunes ang start ng training mo. Before 9 a.m. ay dapat nandito ka na. Slacks na itim at puting t-shirt na may collar. Mag-belt ka rin ng black, tuck in, at black shoes na itim ang gagamitin mo. Huwag mo rin kalimutang magsuot ng black socks na lampas sa ankle. Maglagay ka na rin ng makeup at lipstick. Do you understand, Miss Pinto? Kapag hindi ka sumunod at may nakalimutan ka, papauwiin kita. Yes, ma'am. Okay. See you on Monday. Good luck. Pangiti-ngiti si Vivian na naglalakad pababa ng hagdan nang bigla itong makarinig ng isang malakas na pagsabog. Kung kaya nakaramdam siya ng takot at pag-aalala.
Nagtutulakan at nagsisigawan naman ang mga tao sa pinangyarihan ng pagsabog. Hanggang sa makagawi siya sa pinangyarihan ng pagsabog. Tulong po! Tulungan niyo po ang mga taong naroon sa loob! Pagmamakaawa at paghingi ng tulong ng isang babae kay Vivian. Ay, ano ba yan? Bakit wala pa rin tulong o ambulance na dumarating? Ate, tulungan niyo po sila sa loob! Wika pang muli ng babae. Aalis na sana si Vivian, ngunit hindi kaya ng kanyang konsensya. Inalalayan niya ang babae sa paglabas. Pagkatapos ay sumuong ito sa pinangyarihan ng pagsabog upang tumulong. Doon nga ay dahan-dahan siyang naglakad at hindi nga nagtagal ay nakita niya ang medyo may edad na matandang babae na agad niyang nilapitan. Nay! Nay! Narinig niyo po ba ako? Pinulusuhan ni Vivian ang matandang babae at pinakinggan ng dibdib nito. Buhay pa siya! Dali-daling inakay ng dalaga ang matandang babae hanggang sa makalabas nga sila. Nang makasigurong nasa safe area na ang matanda, ay muli itong pumasok sa loob. Doon ay nakarinig siya ng boses. Tulong! Tulungan niyo ako! Parang awa niyo na! Kahit mausok at kalat-kalat ang apoy, ay sumuong pa rin si Vivian upang tulungan ito. Naipit ng gumuhong semento sa paa ang babae at naka-uniform ito ng pangtrabaho. Doon ay maingat na binuhat ni Vivian ang mga tipak ng semento sa paa ng babae hanggang sa matanggal niya at dahan-dahan na binuhat at inalalayan ang babae. Salamat! Salamat! Pasasalamat naman ng babae na lumuluha ang mga mata. May isa pang lalaki roon sa loob, walang malay at nakahandusay. Tulungan mo siya. Sige po. Saad naman ni Vivian, kahit pagod na, sumuong muli sa loob. Hinanap niya ang lalaking tinutukoy ng babae. Pero wala siyang makita dahil makapal na ang usok. Saan ko hahanapin yun? May tao po ba rito? Tao po! Sumagot po kayo! Ngunit walang sumagot. Kahit pa nagsisigaw si Vivian. Kung kaya't pumasok na siya sa loob. Hanggang sa may matapakan nga siyang malambot. Doon nga ay nang matignan niya kung ano ay nakita niya na kamay pala iyon ng nakadapang lalaki na walang malay. Hoy! Hoy! Gumising ka! Ngunit walang reaksyon ang lalaki. Pinaharap niya itong pinahiga at inayos. Nang makita niya ang muka, ay pamilyar sa kanya. Ang gwapo. Kaso lang, siya yata yung mayabang na lalaki kanina. Ibo na kaya kita rito. Kaso lang, hindi ako ganoon kasamang tao. Kung kaya sinuri niya ang pulsuhan at napag-alaman niya na humihinga pa rin ito. Akmang bubuhatin niya na ito nang biglang may mahulog mula sa lalaki. Nang makita ni Vivian na wallet, ay napalunok pa siya na nagdadalawang isip. Tumingin siya sa paligid. Pasensya ka na. Need ko ng pera ngayon. Natalo kasi ako sa sugal. Huwag kang mag-alala dahil ibabalik ko rin. Ani Vivian at isinuksok sa bulsa ng kanyang pantalon. Inakay niya ang lalaki ng walang malay at kahit hirap na siya at pagod na pagod ay pinilit pa rin niya. Grabe! Ang bigat mo! Nakakapagod ka! Kunti na lang. Kunting-kunti na lang. Maya-maya pa ay malapit na silang makalabas nang biglang may pumasok na mga kalalakihan at nakasuot ng uniform na pangbombero. Doon nga ay tinulungan siya. Ay, sa wakas! Saad pa ni Vivian at nakahinga ito ng maluwag. Tagaktak din ang pawis ni Vivian at hinihingal ito. Ma'am, sumama na po kayo para ma-check up din po kayo. Saka para po may kasama itong pasyente. Saad ng isang nurse kay Vivian. Naku, hindi na po. Wala namang nangyari sa akin. Tumulong lang ako. Sumama na po kayo, ma'am.
Aalis din naman po kayo pag nakontak na ang pamilya nitong pasyente. Total, matulungin naman po kayo kaya lubusin niyo na po. Wika pa ng nurse. Mapaklang ngiti lang ang naging tugon ni Vivian sa nurse at napilitan na rin siyang sumama. Nang makarating sila sa ospital, ay naghintay si Vivian at hindi ito mapakali. Tayo, lakad ang kanyang ginagawa habang naghihintay siya. Nagpunta rin siya ng banyo at doon nga ay kanyang tinignan ang wallet ng lalaki. Wow! Ang daming pera nitong wallet niya! Kaso lang, bakit wala siyang identification card? Tapos isang card na black at walang nakasulat? Ano to? Takang tanong ni Vivian sa kanyang isipan hanggang sa makarinig siya ng katok mula sa pintuan. May tao ba dyan? Pakibilis po at naiihi na po ako. Eto na, palabas na po. Itatapon na sana ni Vivian ang wallet ng lalaki pero nagdalawang isip siya kung kaya nilagay na lang niya sa kanyang maliit na bag. Sa pagbalik niya ay nilabas na rin ang lalaki mula sa ICU at doon nga ay nilipat to ng ibang silid na kanyang sinundan naman. Tatanong ko lang po kung may kamag-anak na po bang nag-claim sa lalaking to o nagpunta po? Wala pa nga po, ma'am. Pero wag po kayo mag-alala dahil okay naman na po ang kalagayan niya. Hihintay lang natin siyang magkamalay. Sagot naman ng isang nurse. Ay, ganun po ba? Mabuti naman po kung ganun. Nang maiwan sila ni Vivian at ang lalaki sa silid, ay doon malayang napagmasdan ng dalaga ang lalaki. Ang gwapo talaga niya. Ang tangos ng ilong. Tapos, ang haba pa ng pilik mata. Ang tangkad din. In short, tall, dark, and handsome. Kaso lang ang yabang, kaya ekis ka na sa akin. Turo nito sa kanyang isipan at binaling ang tingin sa iba. Hala, anong oras na? Hapon na pala. Dapat magising na siya para makauwi na ako. Nag-aalalang saad pa nito. Muli nga ay pinagmasdan niya ang mukha ng lalaki. At hindi niya namamalayan na nakatulog na pala siya dahil din siguro sa pagod kanina. Habang nakatungo ang ulo sa kama, hindi naman nagtagal ay dahan-dahang nagmulat ng mga mata ang binata. Nasaan ako? Igagalaw na sana ng lalaki ang kanyang isang kamay dahil namanhid ito. Ngunit, nang itataas niya ay nagulat siya nang makita na ginawang unan iyon ng isang babae sa kanyang tabi. Sino siya? Parang nakita ko na siya sa kung saan. Nasaan ang phone ko at yung wallet ko? Hanggang sa makita ni Thomas ang bag ng babae at doon nga ay kanyang nakita ang dulo ng kanyang wallet dahil hindi nakasara ng maayos ang bag ni Vivian. Hindi ako maaaring magkamali. Wallet ko yun. Kung ganun, ang babaeng ito ay magnanakaw. Sayang, maganda pa naman. Kumanta ka sa akin. Ipapakulong kita. Gumalaw din ang ulo ng babae at agad nitong tinignan ang lalaki. Gising ka na? Mabuti kung ganun. Sige, aalis na ako. Bahala ka na sa buhay mo. Sandali. Bakit? Takang tanong naman ni Vivian at napatingin ito sa lalaki. Nasaan ba ako? Huwag mo sabihin wala kang matandaan. May amnesia ka ba? Nakatingin lang si Thomas sa mukha ng babae at nag-iisip. Tama. Kailangan ko magpanggap na may amnesia para alam ko kung saan siya nakatira at para wala siyang kawala. Anya pa ng binata sa kanyang isipan. Naku po, huwag mong sabihin may amnesia ka nga. Nag-aalala at naaawang saad ni Vivian. Sino ka? At sino ako? Hala ka! May amnesia ka nga. Saglit lang, tatawag ako ng doktor. Miss, wag mo akong iwan. Agad na napatingin ng dalaga sa lalaki at nilapitan niya ito.
Huwag kang mag-alala. Hinding-hindi kita iiwan at tutulungan kita. Tatawag lang ako ng doktor. Dahil sinabi ng dalaga, ay may kakaibang naramdaman si Thomas at hindi niya maintindihan kung bakit parang may kung anong naramdaman ang kanyang puso. Pero binaliwala niya ito. Maaari lang nabagok ang ulo nito sa pagsabog na naging sanhi ng pagkawala ng memorya niya o nakaapekto sa utak niya. Saad ng doktor. Kung ganon, may amnesia nga siya. Kawawa naman siya. Ano pong dapat gawin, Dok? Talaga lang ah. Nakaawa ka ba talaga sa akin? Ninakawan mo nga ako eh. Ang galing mong umarte. Anya pa ni Thomas sa kanyang isipan. Kapag lumabas na ang result ng CT scan niya, malalaman na natin. Sa ngayon, kailangan lang niya ng taong mag-aalaga sa kanya at iintindi sa kalagayan niya. Dok, wala pa rin po bang naghahanap sa kanya na kamag-anak? Iyon nga eh. Wala kasi siyang pagkakakilanlan. Kahit sana yung wallet na lang niya ang naiwan. Mukhang natangay din sa pagsabog. Nakaramdam ng kaba, takot at konsensya si Vivian dahil sa sinabi ng doktor. Ano ba yan? Mukhang magiging kargo ko pa yata ang lalaking to. Saad ni Vivian sa kanyang isipan. Dok, kailan po lalabas ang resulta? Bukas sa bukas din ay lalabas na ang result at kapag wala namang problema, pwede na siyang ma-discharge. Salamat po, Dok. At lumabas na nga ng silid ang doktor. Nilapitan ni Vivian ang lalaki at tumingin ito sa orasan. Maiwan na muna kita. Huwag ka mag-alala dahil babalik ako kaagad. Saan ka pupunta? Huwag mo akong iiwan. Palabas na sana si Vivian, ngunit muli nitong binalikan ang lalaki. Babalik ako. Pangako, magtiwala ka lang. At doon nga ay mabilis itong naglakad paalis. Pangako. Gasgas ng linyahang ganyan. At yan ang sinasabi ng mga tao na manloloko. Sabi pa ng binata sa isipan. Agad na sumakay sa jeep si Vivian at pagkatapos ay sumakay ito ng tricycle hanggang sa makarating siya sa kanilang bahay. Ma, gabi na po. Saan po kayo galing? Bakit ngayon lang po kayo? Sunod-sunod na tanong ni Wendy at kita sa mukha nito ang pag-aalala. Pasensya na, may mga tao kasing kinailangan ng tulong ko. Akala ko po, nagsawa na po kayo sa amin, kaya hindi niyo po kami binalikan. Umiiyak na saad ng bata. Nang dahil sa mga sinabi ni Wendy, ay agad na niyakap ng dalaga ang bata. Hinding-hindi ko gagawin yun. Dahil kahit hindi ko kayo kaano-ano, para sa akin, kayo lang ang pamilya ko. At ang pamilya ay hindi nag-iiwanan. Mahal na mahal ko kayo. Mahal na mahal din po namin kayo. At maraming salamat po sa lahat. Hindi mapigilang saad ni Wendy at niyakap nito ng maigpit si Vivian. Oh, kumain na ba kayo? Nasaan mga kapatid mo? Opo, Ma. Umutang po ako ulit ng itlog sa tindahan at nagprito po ako. Pasensya na kayo kung napababayaan ko kayo. Hindi ako naging mabuting ina sa inyo. Okay lang po yun, Ma. Ang importante po, nandito na kayo at di niyo po kami iniwan. Siya nga pala, may dala akong lechon manok. Nanalo po ba kayo sa sugal? Oo anak. Sagot naman ni Vivian na nagsisinungaling. Yay! Maraming na kaming pera! Siya. Nga pala, aalis din ako kaagad Maliligo lang ako. Po? Bakit po? Kasi, yung tinulungan kong isa ay nasa ospital at may amnesia. Tapos wala pang kamag-anak na nag-claim sa kanya. Kaya kailangan ko ulit siyang tulungan. Ma, dalihin niyo na lang po siya kaya dito.
para may kasama po kayong mag-aalaga sa kanya. Sige. Bukas na bukas din, kapag lumabas na yung result at wala pa rin kamag-anak na naghahanap sa kanya, ay dadalhin ko na lang siya rito. Tama po, Ma. Para makilala namin siya at para mas naalagaan po siya. Nakangiting saad ng bata. Itong lechon, painit mo na lang bukas ng maaga. Maliligo na ako para makabalik ako kaagad at para mapakain ko na rin siya. Sige po, Ma. Huwag po kayo mag-alala. Ako na po bahala rito at sa mga kapatid ko. Hindi naman nagtagal ay nakabalik na rin ang dalaga sa ospital at may bitbit itong pagkain. Sa pagbukas niya ng pintuan kung nasaan ang lalaki ay nagtama ang kanilang mga mata. Bumalik ka. Hindi makapaniwalang saad ni Thomas. Sabi ko naman sa'yo, di ba? Babalik ako kaagad. May dala nga pala akong pagkain. Agad na inilabas ni Vivian ang dalang pagkain at naglagay sa plato. Kailangan mong magpalakas, kaya kumain ka ng marami. Aniya pa nito, ngunit napansin lang ni Vivian na hindi ito gumagalaw at nakatingin lang sa pagkain at panakanakang nakatingin sa kanya. Huwag mong sabihin, pati pagsubo ng pagkain, nakalimutan mo na rin. Wala namang imik ang lalaki at dahil nakokonsent siya dahil sa kinuha niyang wallet ay napilitan siyang subuan si Thomas. Wika pa nito na parang batang sinubuan ang lalaki. Agad namang nag-open ng bunganga ang lalaki at tuwang-tuwa ito sa isipan. Habang pinagmamasdan ang babaeng sinusubuan niya. Ang sarap ng lechon. Siguro, marami kang pera. Anong trabaho mo? Malalaman mo rin kapag nasa bahay na tayo. Isasama mo ako sa bahay niyo? Oo naman, habang hindi pa nagbabalik ang alaala mo. Bakit? Dahil ba gusto mong makabawi? O dahil nakokonsensya ka? Anong ibig mong sabihin? Wala. Sabi ko, napakabuti mong tao. Kaya salamat. Huwag ka mag-alala. Kapag bumalik na ang alaala ko, makakabawi rin ako sa'yo. Naku, hindi na kailangan. Basta ang mahalaga ay gumaling ka na at bumalik na yung alaala mo. Nagbabait-baitan ba siya? Umanda ka sa akin kapag nalaman ko kung saan ka nakatira. Dahil ipapadampot kita sa pulis. Ani pa ni Thomas sa isipan. Matapos kumain ni Thomas at dahil inaantok na rin ang dalaga, ay sinandal nito ang kanyang ulo sa kama ng binata. Hanggang sa hindi niya namamalayan na napayuko siyang nakatulog muli. Matutulog na rin sana si Thomas, ngunit hindi ito makatulog dahil sa naririnig niyang malakas na hilik ng babae. Ano bang klaseng babae ito? Kung makahilik, ang lakas, parang baka. Kinabukasan ay maagang na-discharge si Thomas sa ospital. Lumabas na rin ang result ng CT scan nito. At gaya ng sabi ni Vivian, ay iniuwi nito ang lalaki sa kanyang bahay. Dito ang bahay mo. As in, dito ka nakatira. Hindi makapaniwalang tanong ni Thomas dahil sa itsura ng bahay nito na bahay kubo. Walang kama, walang kwarto, maliban lang sa CR. Oo, mabilis na sagot ng dalaga. Wendy, Nilo, Jet, nasa na kayo? Nagulat na lang si Vivian nang bigla-bigla na lang lumabas ang mga bata ng sabay-sabay. At sabay-sabay rin ang mga ito nagsalita. Welcome home po! Sino sila? Kunot noong tanong ng lalaki. Ito si Wendy, ito naman si Nilo, at syempre si Jet, ang pinakabunso. Sila ang mga anak ko. Anak mo, anak mo. Mga anak mo sila. Tapos, hindi ka na nahiya at naawa. Nasisikmura mong pakainin ang mga inosenteng bata na galing sa nakaw.
Inis na saad ni Thomas sa kanyang isipan at naikuyom nito ang kanyang kamao. Sabay tingin ng masama sa babae. Oo, mga anak ko sila. Salamat sa pag-welcome sa akin, mga bata. Masaya po kaming makilala kayo. At sa wakas, may bisita na rin po kami. Nakangiting saad pa ni Jet. Kumain na po tayo. Nakaluto na po ako. Ani pa ni Wendy. Agad na hinawakan ni Jet ang isang kamay ng binata at hinila niya ito. Dayo na po. Sabi pa ni Jet. Wala namang nagawa si Thomas kung hindi ang sumunod na lang habang naiilang at mapaklang nakangiti. Saan tayo kakain? Bakit nasa lapag ang mga plato? Dito po tayo kakain sa lapag. Kaya umupo na po kayo. Nakangiting saad naman ni Nilo. Sa lapag? Oo, pasensya ka na. Wala kasi kaming lamesa. Kaya sa lapag lang kami kumakain. Umupo na po kayo. Nakangiting saad naman ni Jet. Dahan-dahang umupo si Thomas at hindi ito naging komportable sa pag-upo. Pasensya ka na sa ulam natin. Pangako, mamayang gabi, magluluto ako ng masarap. Pritong isda at pritong talong ang niluto ni Wendy. Okay lang. Kahit anong kinakain ko. Basta walang lason. Halos sabay-sabay na sumubo ng pagkain ang mga bata at nakakamay ang mga ito kung kumakain. Kung kaya napatingin si Thomas sa kanyang kamay. Hindi ka ba marunong kumain ng nakakamay? Marunong ako. Kung kaya, ginaya nito ang ginawa ni Vivian na isinawsaw ang isang kamay sa tabo na may lamang tubig. At doon nga ay sumubo rin siya ng kanin. Hinimay din nito ang isda ng dahan-dahan habang hindi maipinta ang mukha dahil bago sa kanya ang mga bagay-bagay na ngayon lamang niya nararanasan. Ito, hinimayan na kita ng isda. Mukhang hindi ka sanay. Salamat. Tugon naman ng binata at sinawsaw din ang isda sa may bagoong na may kalamansi. Ang sarap. Uwi ka pa nito at muli ay sumubo siya. Hanggang sa nasarapan na siya sa pagkain at paulit-ulit na sumubo. Hindi rin niya namamalayan na naubos niya na ang kanin at ulam sa kanyang plato. Pagkatapos nilang kumain ay nakaupo naman si Thomas sa isang tabi habang pinagmamasdan ang mga litrato sa dingding na nakakabit. Bakit kaya walang litrato yung asawa niya rito? Silang apat lang ang nasa picture frame. Tanong pa ni Thomas sa kanyang isipan na nagtataka. Pwede ka po ba naming tawaging Papa? Tanong naman ni Nilo sa bisita nila. Sige na po. Pumayag na po kayo. Okay. Napilitang tugon ng binata. Yay! Salamat po, Papa! Masayang saad naman ng dalawang batang lalaki. Nagtataka lang ako. Bakit walang picture rito ang papa niyo? Kasi po, wala po kaming Papa. Sagot naman ni Wendy na nakikinig sa kanilang usapan. Ano? Ang ibig sabihin ba ay single mom ang mama niyo? Opo, tama po kayo. Pero ngayon, may Papa na kami. Pare-parehas ba kayo ng ama? Hindi po eh. Pero para po sa amin, ay tunay na magkakapatid po ang turing namin sa isa't isa. Ganun pala. Ibig sabihin, babaeng disgrasada siya. Kung sino-sinong lalaki ang nakasama niya. Sa bagay, maganda siya. At higit sa lahat, mukhang magaling mang-akit. Saad ni Thomas sa kanyang isipan. Mabilis na dumaan ang oras at tapos na rin silang kumain ng hapunan. Jet, Nilo, sa inyo tatabi si Tito Thomas nyo ha? Tapos ako at si Wendy naman sa kabilang side na magkatabi. Saad ni Vivian nang nilatag ang banig. Ang ibig bang sabihin nito, dito tayo lahat matutulog at magsisiksikan?
Hindi napigilang tanong ni Thomas. Oo, pasensya ka na ha. Wala kaming malambot na kama rito. Okay lang. Wala naman na ako magagawa eh. Dahil sa sinabi ng kanilang bisita, ay kumunot ang noo ni Wendy. Kaya nga po dapat ay pagsumikapan niyo pong bumalik na yung alaala niyo para hindi kayo nagkikisiksik dito. Malditang saad ng batang babae. Wendy, hindi maganda yung sinasabi mo. Hindi kita pinalaking bastos. Kasi naman po, Mama, mukhang nag-iinarte po siya. Imbes na magpasalamat po siya at may matutulugan. Pinagmasdan ni Thomas ang batang babae. Mukhang ito ang panganay niya. Mana sa kanya. Isa, manghingi ka ng paumanhin. Walang nagawa ang batang babae, kundi ang sundin ang pinag-uutos ng ina nito. Patawad po at di na po mauulit. Okay lang yun. Ako nga dapat ang humingi ng paumanhin. Pasensya na. Baka hindi lang siguro ako sanay. Ang mabuti pa, magsitulog na kayo at mag-uusap kami ng tito nyo. Mama, hindi po tito. Papa po, ang tawag namin sa kanya. Pagtutuwid naman ni Jet. Naku, pasensya ka na sa mga pinagsasabi ng mga bata. Okay lang yun. Napag-usapan naman namin. Lumabas ng bahay sina Vivian at Thomas. Pasensya ka na sa inasal ng mga bata ha, kanina. Baka nga siguro, hindi ko sila napalaki ng maayos. Kasi, madalas wala ako rito sa bahay dahil naghahanap buhay ako para sa amin. Ano bang hanap buhay mo? Marami. Bukas samahan mo ako para makita mo. Baka sakaling kapag mapadpad ka sa mga lugar na napuntahan ko, ay may maalala ka bigla. Sige. Tipid na sagot ni Thomas at doon nga ay muli silang pumasok sa loob ng bahay. Ako nga pala si Vivian. Ikaw, anong pangalan mo? Ako si... At nag-iisip ito ng isasagot. Huwag mong pilitin, baka sumakit ang ulo mo. Hindi mapakali si Thomas sa higaan dahil unang-una ay hindi ito sanay na matigas ang kanyang hinihigaan at hindi rin siya sanay na may katabing natutulog. Bukod doon ay hindi rin siya sanay na may ilaw na nakasindi habang natutulog siya. Pagkatapos ay may mga lamok na nag-iingay sa kanyang tenga. Ay, ano bang klaseng lugar to? Mukhang di ako makakatulog. Aniya sa kanyang isipan na patapik-tapik sa kanyang braso at binti. Hanggang sa gumalaw siya na humarap sa mga bata at makita ang mga mukha na kanyang katabi at napako ang tingin sa mukha ni Vivian. Paano sila nakakatulog sa lugar na to? Maagang nagising at nakaluto na rin ng almusal si Vivian, pero tulog pa ang kanilang bisita. Mama, bakit niyo po tinititigan si Papa habang natutulog? Inosenteng tanong ni Jet. Wala naman. Tanghali na kasi saka nakaluto na ako. Ang mabuti pa, kumain na kayo at magsasabay na kaming kakain kapag gising na siya. Sabay-sabay na kumain ang mga bata habang si Vivian ay pinagmamasdan si Thomas na natutulog pa rin. Siguro, hindi siya nakatulog kagabi. Ani pa ng dalaga sa kanyang isipan. Mukhang tinanghali ako ng gising. Saad ni Thomas sa kanyang isipan at mabilis itong bumangon. Oh, gising ka na pala. Ang mabuti pa kumain na tayo. Oo. Siguro ay nanibago ako. Kaya hindi ako nakatulog ng maaga kagabi. Pasensya na. Bukod sa wala kaming malambot na kama, pinapak ka pa ng lamok. Naku, okay lang. Nanibago lang talaga ako kaya hindi ako nakatulog ng maaga. Agad namang saad ng binata. Sabay nang kumain sina Thomas at Vivian. Pagkatapos kumain ay isinama ni Vivian ang bisita. Anong ginagawa natin dito?
At nakita nito si Vivian na isa-isang binubuhat at nilalagay ang mga hollow block sa stroller. Saglit. Ang bigat niyan. Hindi makapaniwalang saad ni Thomas at takmang tutulungan na siya nito. Hindi ko kailangan ng tulong mo. Kayang-kaya ko to. Tanging saad ni Vivian at hinilanan niya ang stroller. Bakit ganito ang trabaho niya? Nag-aalalang tanong pa ni Thomas sa kanyang sarili at sinundan nito si Vivian. Kaya mo ba talaga? Huwag ka mag-alala. Caring-carry ko to. Isa pa, kung kaya ng mga lalaki, kaya ko rin. Pakiramdam ni Thomas ay napahanga siya nito. Haba, Vivian! Mukhang may bago ka na namang biktima. Wika ng katrabaho niya. Mang Tonyo, parang awan niyo na po. Tumigil na kayo at baka hindi ko kayo matansya. Pagbabanta ng dalaga. Hindi nga pala pupunta ngayon si engineer dahil busy siya at baka hindi na rin siya makadaan dito hanggang sa matapos tayo. Pag-iiba ng usapan ni Mang Tonyo. Sayang naman, hindi man lang ako nakapagpasalamat sa kanya. Sino naman si engineer? Tanong naman ni Thomas sa kanyang isipan. Buong araw na pagod si Thomas dahil tinulungan niya ang dalaga. At hindi lang iyon dahil pumunta sila sa likuran ng site upang kumuha ng kahoy na panggatong at siya na ang nagbuhat. Grabe, nakakapagod. At pagdating ko rito, magigib pa ako ng panligo. Sa buong buhay ko. Ngayon ko lamang ito naranasan. Ang mabuti pa, maligo ka na muna at may bibilhin lang ako. Agad namang naligo si Thomas. Pagkatapos ay dumating na si Vivian na may dalang pagkain. Ano kaya kung mauna na kayong kumain ng mga bata? Maliligo pa kasi ako. Ma, hintayin ka na namin. Total, saglit lang naman po kayong maligo. Saka, mas masaya po kapag sabay-sabay po tayong kumakain. Lalo na po ngayon, may papa na kami. Sige, saglit lang. Mabilis na ligo si Vivian at pagkatapos ay nakahanda na rin ang kainan. Bago sila kumain ay nagsalita si Jet na kinagulat nila. Papa Jesus, thank you po. At may pagkain na naman kami. At thank you rin po kasi natupad na po ang hiling ko na magkaroon ng papa at mama. Amen. At sabay-sabay silang nag-sign of the cross. Ang bait-bait naman ng bunso ko. Mabilis na papuri ni Vivian sa bata. Dati, mag-isa lang ako nagkakalkal ng basura at namamalimos. Walang kapatid, kapamilya at kamag-anak. Hanggang sa makilala ko po kayo at kinagkop niyo ako. Kaya salamat po ng marami. Pumapatak ang mga luha na saad ni Jet. Agad na napatingin si Thomas kay Vivian at hindi ito makapaniwala. Huwag ka nang umiyak. Sabi ko naman diba, bawal ang iyakin sa pamilyang to. Agad na saad ni Vivian at niyakap si Jet. Mabilis din namang lumapit sina Wendy at Nilo upang yumakap din. Salamat din po, Mama. Mangiyak-ngiyak na saad ni Wendy at Nilo. Tama na nga, kumain na tayo. Nakakaya sa bisita natin. Kung kaya, sabay-sabay na silang kumain. Ano to? Nakakain ba to? Takang tanong ni Thomas, natitig na titig sa ulo ng manok na nakatusok sa stick. Pasensya ka na, ito lang yung nabili kong ulam. Eto, bumili rin ako ng 2 stick ng laman ng baboy. At mabilis na kinuha ni Vivian ang ulong hawak ni Thomas. Papa, masarap po yan. Tapos, isausaw niyo po sa suka na maraming sibuyas. Ano naman ni Jet? Dahan-dahang sinausaw ni Thomas ang kapiranggot na karne na galing sa stick at sinubo. Ang sarap nito. Hindi napigilang saad ni Thomas at muli siyang sumubo. Napapangiti naman si Vivian ng palihim habang nakatingin kay Thomas.
Hindi lang yon, dahil sinubukan din niyang kumain ng ulo ng manok. At gaya ng karne, ay nagustuhan din niya ito. Oh, anong ginagawa mo rito sa labas? Ang mabuti pa, matulog ka na rin. Tulog na yung mga bata. Pwede ba akong magtanong? Oo naman. Ano yun? Sila bang tatlo ay kinupkup mo? Kung ganun, bakit hindi mo pa nagtanggol ang sarili mo doon sa lalaki sa site? Kasi wala rin naman akong mapapala. Saka hindi ko naman kailangan ipaliwanag ang sarili ko sa ibang tao. Dahil mas kilala ko ang sarili ko. Eh bakit mo kinupkup yung mga bata? Gayong nagsisiksikan na kayo rito sa bahay at halos wala nang maipakain. Kasi gaya nila, alam ko ang pakiramdam na walang kasama sa buhay. Walang nag-aalaga, nag-aalala, at nagmamahal. Danas ko rin ang kalagayan nila dahil, gaya nila, laki rin ako sa lansangan. Isa pa, sabi ko noon sa sarili ko, kapag lumaki na ako at marunong nang maghanap buhay, gusto kong tumulong sa mga batang lansangan sa abot ng makakaya ko. Doon ay lalong napahanga ang binata at naisip sa ninakaw nitong wallet niya. Ang bait mo. At kaya pala, Anong kaya pala? mahal na mahal ka ng mga bata. Kasi nga, walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. Sabi doon sa kanta sa simbahan, kaya matulog ka na. Ikaw, hindi ka ba matutulog? Hindi eh, may hinihintay ako. Saka may pupuntahan kami. Ganun ba? Sige, matutulog na ako. Mukhang makikipag-date ka pa yata. Okay, good night. Ngunit, hindi nakatulog si Thomas at hindi rin siya mapakali. Kung kaya, nagtulog-tulugan na lang siya at pasimpleng binantayan si Vivian dahil gusto rin niyang malaman kung sino ang kasama nito at ano ang gagawin. Vivian, tara na! Saad ni Esme nang makarating ito. Buti naman at dumating ka. Inis na saad ni Vivian. Kasi nga naubusan ako at saka sumama ang pakiramdam ko kaya hindi na ako nakabalik pa. Hindi ka ba nanalo? Alam mo bang pinasubo mo ko? Sorry na. Ito naman, pangako, babawi tayo ngayon at di na kita iiwan. Sabi mo yan kapag ako iniwan mo ulit, itatakwil na kitang kaibigan ko. Ito naman, kaisa-isang kaibigan mo na nga lang ako. Itatakwil mo pa? Halika na! Ani na lamang ni Esme at naglakad sila palayo. Pasimple namang sinundan ni Thomas ang dalawa hanggang sa makarating sila. Lamayan, anong ginagawa nila rito? Takang tanong ni Thomas sa kanyang isipan at pinagmasdan ang kapaligiran. Nakita niya ang dalawa na nakaupo at nakahawak ng baraha si Esme. Kung ganoon, sugurol pala ang dalawang babaeng to. Napapangiting saad ni Thomas sa kanyang isipan at malaya niya itong pinagmamasdan sa hindi kalayuan. Madaling araw na at kita niya na nagkakatuwaan sa pagsusugal ang dalawang babae dahil lumukhang nanalo ang mga ito. Paano ba yan? Madaling araw na. Kita niyo naman, pinabawi namin kayo. Kaso lang, sadyang malas kayo ngayon, kaya uuwi na kami. Saad ni Esme. Sige, bawi na lang kami next time. Ingat kayo sa pag-uwi. Saad naman ng kalaro nila sa Tong Eats. Mukhang swerte tayo ngayon Mabuti na lang at nakabawi tayo. Oo nga Saad naman ni Esme. Ngunit, nang nasa madilim na sila ng eskinita, ay may humarang sa kanilang 5 kalalakihan. Iwan niyo na yung perang napalanunan niyo at makakauwi na kayo ng ligtas. Ang galing niyo naman! Pinaghirapan at pinagpuyatan namin to. Kayo ang makikinabang? Wow Vivian, ibigay na natin to.
Pera lang naman to. Ang importante, makaalis na tayo ng ligtas. Hindi. Ano ka? Paano kung pinagloloko lang pala nila tayo? Dito ka sa likod ko at hawakan mo mabuti ang panalo natin. Ako ang bahala sa kanila. Vivian! Huwag kang matakot. Hindi kita pababayaan. Ang tapang mo rin ah. Sige, kung yan ang gusto mo, pagbibigyan kita. Saad naman ng isang lalaki at mabilis itong sumugod. Agad na nakailag si Vivian sa unang sugod ng lalaki at naglabas ito ng patalim. Muling sumugod ang lalaki pero hindi pa ito nakakalapit ay mabilis itong sinipa ni Vivian dahilan para mapatumba ito. Sabay-sabay na natin siyang sugurin para mahirapan siya at hindi na makalaban sa atin. Nakangising saad nito. Doon nga ay sabay-sabay na kumilos ang apat na kalalakihan at kitang-kita iyon ni Thomas kung kaya hindi na niya matiis na panoorin pa ito. Hoy! Bakit mga babaeng walang kalaban-laban ang pinapatulan nyo? Maya naman kayo! Malakas na sigaw ni Thomas. Ikaw? Anong ginagawa mo rito? Hindi kasi ako makatulog, kaya sinundan ko na lang kayo. Obo! May nagpapakabayani pa rito. Sige, unahin na natin yung lalaki. Saad muli ng isa sa mga kalaban nila. Sinugod nila si Thomas at nakailag naman ito. Pero nahirapan siya sa pagsangga at pag-ilag. Kung kaya napapaatras siya hanggang sa natamaan siya ng suntok sa sikmura at napatumba. Vivian! Nag-aalalang saad ni Esme. Ang mabuti pa, tumakbo ka na at humingi ka ng tulong. Pero paano ka? Hindi ko siya maaaring babayaan. Dali na, bilis, habang may pagkakataon pa. Kung kaya, mabilis na tumakbo palayo sa Esme. Hoy! Mga kutong lupa! Bitawan niyo siya! At ako, ang harapin niyo! Umalis ka na rito! Tumakbo ka na! Sigaw naman ni Thomas. Hindi kita maaaring pabayaan at ililigtas kita! Matapang pang saad ni Vivian. At doon nga ay matapang na sumugod ang dalaga at nakipaglaban ito. Maliksi siyang kumilos. Pinagsisipahan niya ang mga ito habang umiilag. Pero dahil 4 laban sa 2, ay alam niyang medyo dehado sila. Hanggang sa hindi nagtagal ay napatumba nila ang 4 na kalalakihan. At doon nga ay habol hininga sila sa pagod. Umuwi na tayo. Saad pa ni Thomas at inalalayan ang dalaga. Ngunit nang tignan ni Vivian ang pang-5 lalaki ay nawala ito sa pwesto kanina. Hanggang sa mabilis niyang hinanap sa kung saan at nakita nga niya na patakbo itong palapit kay Thomas na may dalang balisong. Doon nga ay imbes na si Thomas ang masaksak ay siya ang humarang, kung kaya siya ang nasaksak. Hindi man namin nakuha ang pera. At least, may napuruan kami. Fuck you! Malutong na sigaw ni Thomas pero hindi na niya hinabol ang lalaki dahil mabilis na itong tumakbo at alalang-alala siya kay Vivian. Yung mga anak ko, huwag mo silang bababayaan. Ikaw na ang bahala. Para bang nagpapaalam na saad ni Vivian. No! Hindi ka mamamatay! Help! Help! Sigaw pa ni Thomas at pilit na binuhat si Vivian. Maya-maya pa ay dumating na si Esme na may kasamang mga tanod at tinulungan sila. Vivian, ano nangyari sa'yo? Nag-aalalang tanong ni Esme. Mabilis na tinakbo si Vivian sa pinakamalapit na ospital. Esme ang pangalan mo, di ba? Oo, tama ka. Pwede bang pakitignan ng mga bata sa bahay? Ako nang bahala sa kanya. Sige, pero babalik ako kaagad. Uwi ka naman ni Esme at agad nga itong naglakad paalis. Nang makaalis na si Esme ay siya na lamang paglabas ng doktor. Dok, kumusta po siya? Mabuti na lamang
at di gaanong natamaan ng mga organ sa loob. Magpasalamat pa rin tayo at daplis lang. Sa ngayon, stable na rin naman na ang pasyente. Ligtas na sa panganib at maya-maya rin, ililipat na siya sa ibang silid. Salamat, Dok. Nakahinga ng maluwag na saad ni Thomas. Maya-maya pa ay inilipat ng ibang silid si Vivian at doon nga ay pinagmasdan ni Thomas ang mukha ng babae habang nasa silid ito ng kama na nakahawak sa isang kamay ng dalaga. Maggagabi na nang magkaroon ng malay si Vivian at ang mukha ni Thomas ang nasilayan niya. Thank God at nagkamalay ka na. May masakit ba sa'yo? Anong nararamdaman mo? Saglit lang, tatawag ako ng doktor. Tatalikod na sana ito at maglalakad palabas ng silid nang hawakan ni Vivian ang kanyang isang kamay. Kung kaya, napalingon ito sa babae. Bakit? Okay ka lang ba? Tanong pa ni Vivian sa kanya na may pag-aalala. Ikaw ang nadali, pero akong inaalala mo. Ano bang pumasok sa utak mo at ginawa mo yun? Paano kung namatay ka? Anong muka ang iharap ko sa mga bata? At hindi ko mapapatawad ang sarili ko. Hindi naman ako namatay. Saka kung namatay man ako, may mga batang iiyak para sa akin. Hindi tulad mo, may amnesia ka. Walang iiyak kapag namatay ka. Walang nakakakilala sa'yo. At kawawa ka naman kapag nangyari yun. Nais sanang yakapin ni Thomas si Vivian, pero naiilang siya at nahihiya. Kung kaya pinitik na lang nito ang noo ng dalaga. Aray, bakit mo ko pinitik? Kunot noong tanong ni Vivian. Huwag mo nang gagawin yun Dahil sa susunod na gawin mo yun, hindi lang malakas na pitik ang gagawin ko sa'yo. Oo na, basta sana. Bumalik na ang alaala mo. Agad na nakaramdam ng kirot sa dibdib si Thomas dahil nagsinungaling siya. Kung kaya nakokonsensya siya. Maya-maya pa ay bumukas ang pintuan at doon nga ay pumasok sa loob ang 3 batang kasama si Esme. Mama, ano pong nangyari sa inyo? Umiiyak na saad ng mga bata. Wala namang masamang nangyari sa akin. Daplis lang to. Ang isa pa, hindi naman ako namatay. Bakit nag-iiyakan kayo? Paano kung natuluyan po kayo? Paano na po kami? Sino pong mag-aalaga sa amin at magmamahal? Muling tanong pa ng mga bata. Nang dahil sa sinabi ng mga bata, ay hindi mapigilan ni Vivian ang pagpatak ng luha niya. Kayo talaga, halina kayo rito. Utos pa ni Vivian at doon nga ay niyakap niya ang mga ito at pinagpupunas ang mga luha sa pisngi ng mga bata. Ang eksenang iyon ang lalong pumukaw sa damdamin ni Thomas at masasabi niya na may gininto ang puso si Vivian. Ay sus! Tama na nga yung drama nyo. Ang mabuti pa, pakainin na natin yung mama nyo. Saad naman ni Esme. Doon nga ay nalabas nito ang nilutong pagkaing sopas. Agad namang kinuha iyon ni Thomas at nagpresenta. Ako na ang magsusubo sa kanya. Ay, mukhang ang pagiging papa ay tototohanin na Anya pa ni Thomas na may hawak na isang kutsara na may lamang sopas at sinusubo kay Vivian. Hindi mo naman kailangan gawin yan. Saka hindi naman ako baldado o naputo lang kamay ko. Kaya ko magsubo mag-isa. Sige na, huwag mo naman akong pahiyain sa mga bata. Saad naman ni Thomas na nagpupumilit. Napatingin naman si Vivian sa mga bata na nakatingin sa kanila. Nabakas sa mukha ang ngiti at kay Esme naman na may malokong tingin. Isubo mo na kasi. Ibubuka mo lang yung bibig mo Nangangalay na rin kamay ko. Walang nagawa si Vivian kung hindi ang dahan-dahang ibuka ang bibig niya. Doon nga ay agad isinubo ni Thomas ang kutsarang may laman at napapangiti ito. Ang sweet naman ng mama at papa niyo. Pangaasar muling wika ni Esme.
Mabilis dumaan ang araw at nakalabas na ng ospital si Vivian. Oops, dahan-dahan lang. Sabi ni Thomas kay Vivian habang nakaalalay ito. Bakit may bago tayong upuan? Saan galing yan? Tapos may bago ring kama na 2 at lamesa? May nakita kasi akong kakilala dati, kaya nakautang ako. Kasama ba sa inutang mo ang pinambayad ng bill sa hospital? Oh, Kung ganun, nagbalik na ang alaala mo. Tama ba ako? Tanong pa ni Vivian na hindi alam kung bakit nakaramdam siya ng kirot sa dibdib at biglang nalungkot. Siguro nga, pero hindi pa lahat. Mukhang hindi magtatagal ay aalis na siya rito sa amin. Sabi ni Vivian sa kanyang isip. Oh, bakit ganyan ang mukha mo? Akala ko ba ay gusto mong bumalik ang alaala ko? Huwag mong sabihin na ayaw mo na akong umalis. Hindi ah. Masaya nga ako dahil nagbalik na ang alaala mo. Naalala ko na rin ang pangalan ko. Ako si Thomas. Mabuti kung ganon. Tatandaan ko ang pangalan mo. Ang mabuti ba ay sulitin na natin ang araw na magkakasama tayo. Abang hindi pa tuluyang bumabalik lahat ng alaala ko. Oo nga, kasi baka maling natin. Ito na pala yung huling araw na makakasama ka namin. At least nasubukan ng mga anak ko na magkaroon ng ama. Kaya salamat. Sabi pa ng dalaga na hindi alam ang mararamdaman. Naging masaya ang bawat araw na lumipas at talagang sinulit nila ito. Sir Thomas, kailangan niyo na pong bumalik sa kumpanya sa lalong madaling panahon dahil nagkakagulo na po ang lahat at kapag hindi pa kayo bumalik, lulubog na ang kumpanya dahil mag-aalisan na ang mga shareholders pati na rin ang mga investors. Agad na saad ni Danny ang isa sa mga pinagkakatiwalaan niya. Oh, bukas na bukas din ay babalik na ako. Agad namang saad ni Thomas at naikuyom nito ang kanyang kamao. Papa! Masayang bati ni Jet na sumalubong at agad naman itong binuhat ni Thomas. Nasaan ang mama niyo? Hi! Dumating ka na rin pala. Saad naman ni Vivian mula sa likuran ni Thomas. Nariyan ka na pala. Ang mabuti pa ay kumain na tayo ng panggabihan. May dala akong lechon manok. Sige, akin na at maghahain na ako. Sabay-sabay silang kumain. Habang panay ang kwento ng mga bata habang kumakain. Tuwang-tuwa naman si Vivian na nakikinig hanggang sa napatingin siya kay Thomas na balisa at para bang may gustong sabihin. Pagkatapos yung kumain, mag-wash na kayo. Lalabas lang kami ng papa nyo. Magde-date po ba kayo, Mama? Hindi. Mag-uusap lang kami. Halika na, sa labas tayo. Saad pa ni Vivian at tinawakan ito sa kamay si Thomas na pinagtakahan ng binata. Vivian, saan ka pupunta? Hatid ko na kayo. Sino yung kasama mo? Takang tanong naman ni Dennis at kumunot ang noo nito. Ikaw, sino ka? Kunot noong tanong ni Thomas. Matagal ko nang kilala si Vivian at manliligaw niya ako. Sino ka ba? Matapang din namang tanong ni Dennis. Ako lang naman ang ama ng mga anak niya. Mayabang na sagot ni Thomas. Nagpapatawa ka ba? Paanong ikaw? Di naman tunay na anak ni Vivian ang mga batang yon. Kaya huwag kang magyabang. Matapang din namang saad ni Dennis. Halos lumawa ang mga mata ni Vivian sa sumunod na pangyayari nang bigla siyang halikan ni Thomas sa labi. Ako ang kasintahan niya. Kaya tantanan mo na siya. Pagmamalaking saad ni Thomas. Totoo ba yun, Vivian? Hindi makapaniwalang tanong ni Dennis. Napalunok si Vivian at dahan-dahang hinawakan ng braso ni Thomas. Oo. Doon nga ay agad na sumakay ng tricycle si Dennis at pinaharurot niya ang tricycle paalis.
Napangiting napatingin si Thomas sa sagot ni Vivian. Saka mabilis namang binitawan ng dalaga ang braso ng binata. Pasensya ka na kung kinailangan kong sabihin yun. Hindi, tama lang yon. Para tumigil na siya. Ang kulit din kasi nun. Saan nga pala tayo pupunta? Doon sa tabing dagat. Sumakay ng tricycle sina Thomas at hindi naman nagtagal ay nakarating na sila at naglakad-lakad sa dalampasigan. Kanina noong kumakain tayo, parang may gusto kang sabihin. Ano yun? Bukas ng umaga ay babalik na ako sa amin. Wika ni Thomas na hindi makatingin sa mga mata ni Vivian. Okay, mabuti yun para sa'yo. Sigurado ako na maraming naghihintay sa pagbabalik mo at nangulila sa'yo ang pamilya mo. Masaya ako para sa'yo. Naiiyak na saad ni Vivian pero binipigilan niya ang pagpatak ng kanyang luha. Habang nakakaramdam siya ng kirot sa dibdib at kalungkutan, hindi rin siya makatingin sa mata ng kausap. Dito ka lang muna ha. Bibili lang ako ng maiinom. Sa paglalakad ni Vivian ay hindi na nga niya napigilan ang pagpatak ng kanyang luha. At doon nga ay mabilis niyang pinahid ayon. Ano yung dala mo? Bumili lang ako ng 2 Incan Red Horse. Umiinom ka ng alak? Oo, pero kunti lang naman. Oh, tig-isa tayo. Pagsisinungaling na sagot ni Vivian. Pero ang totoo ay ngayon lang siya iinom upang may pangpalubag siya ng loob at mabawasan ang sakit sa kanyang dibdib. Agad na binuksan ni Thomas ang isang incan at nilagok niya ito. Ganon din si Vivian. Salamat nga pala sa lahat. Lalo na sa pagbayad mo ng bill sa ospital. Sa mga binili mong kama, upuan at lamesa. Ganoon din sa pagiging mabuting ama-amahan mo sa mga anak ko. Ako nga dapat ang magpasalamat kasi ikaw yung nagligtas ng buhay ko doon sa pagsabog. Natatandaan mo na ang lahat? Magaling ka na nga talaga dahil nagbalik na ang mga alaala mo. Saad pa ni Vivian at muli itong lumagok ng alak hanggang sa maubos ang laman. Ang mabuti pa, umuwi na tayo. Mukhang nalasing na yata ako sa isang lata ng alak. Dugtong pa nito. Nakaramdam na ng pagkahilo. Tara na. Kaya mo ba bang maglakad? Oo naman. At pasuray-suray itong naglakad. Hanggang sa gumagalaw na nga ang kanyang paningin at naging dalawa ang tingin niya kay Thomas. Lasing na nga talaga ako. Saad pa ni Vivian at matutumba na ito. Mabuti na lamang at agad siyang nasalo ni Thomas. Saka mabilis na inalalayan. Kapag hindi ka manginginom, huwag pilitin. Sabi ni Thomas at binuhat niya ito ng pa-bridal style. At agad silang sumakay ng tricycle at nagpahatid sa kanilang bahay. Good night, Vivian. Mamimiss kita ng sobra. Saad pa ni Thomas, saka mabilis na dinampian ng halik sa noo ang dalaga. Kinabukasan, maagang nagising si Vivian. Agad siyang nagluto ng almusal. Pagkatapos ay nalapitan niya ang mahimbing na natutulog na si Thomas. Pinagmasdan niya ang mukha nito. Sabay sabi sa isipan, "Mamimiss kita ng sobra." At dinampian niya ito ng halik sa noo. Saka mabilis na lumabas ng kanilang bahay. Dahil magliliwanag na at hindi niya na kayang makita ang lalaki na aalis. Kung kaya nagliwaliw ito sa labas at nagtungo sa kung saan. Papa, talaga bang aalis na kayo? Umiiyak na tanong ni Jet. Oo nga po, Papa. Babalik pa po ba kayo? Umiiyak ding saad ni Nilo. Ipangako niyo po na babalikan niyo kami. Sabi naman ni Wendy na tumutulo ang mga luha. Tiyakap ni Thomas isa-isa ang mga bata. Ayoko sanang umalis,
Pero kailangan eh. Pwede bang alagaan niyo mabuti ang mama niyo? Pangako, babalikan ko kayo. Pangako naman ni Thomas na para bang pinupunit ang puso niya. Opo, at mag-iingat po kayo, Papa. Saad pa ng mga bata at kumaway nga ang mga ito habang tumutulo ang mga luha. Mabilis ang dumaan na mga araw at buwan at halos 1 taon na rin ang nakakalipas mula nang umalis si Thomas. Sir, galing po ako sa dati niyong tinutuluyan at napag-alaman ko na nakapag-enroll na po ang mga bata sa school at konting days na lang ay kakagat na si Miss Vivian sa plano niyo. Saad naman ni Danny na nagre-report sa amo nito. Mabuti kung ganon. Hindi na ako makapaghintay na muli silang makita. Saad naman ni Thomas na nananabik. Wala pa rin si Papa. Mukhang kinalimutan na tayo. Malungkot na saad ni Jet. Huwag na kayong umasang babalik pa ang papa niyo. Kalimutan niyo na siya kasi nagbalik na ang alaala niya. Saka may pamilya siyang binalikan. May anak at asawa. Isipin na lang natin na magandang panaginip lang ang lahat at nagising na tayo. Mama! Umiiyak na saad ng mga bata at doon nga ay nagyakapan sila habang pumapatak ang kanilang mga luha. Tama na. Huwag na kayong umiyak o malungkot. Natatandaan niyo ba yung sinabi ko sa inyo noon? Mag-aaral na kayo itong taon na to. Talaga po, Ma? Hindi makapaniwalang saad ni Wendy. Oo, at napa-enroll ko na kayo. Yay! Salamat po, Mama! Masayang saad ng mga bata at yumakap ang mga ito kay Vivian. Kaya mag-aral kayong mabuti dahil yun lang ang pwede kong ipamana sa inyo na hindi makukuha ng kahit sino mula sa inyo. Opo, Mama! Opo, Mama! Sabay-sabay namang sagot ng mga bata. Kaso lang, may bad news. Dahil kailangan ko mag-ipon ng pera at kumita ng malaking halaga. Para sa future nyo, magtatrabaho ako sa malayo dahil malaki ang kita roon at maibibigay ko ang lahat ng pangangailangan nyo. Ang tanong, kung okay lang ba sa inyo? Mama, sino po mag-aalaga sa amin kapag nasa malayo kayo? Ako? Ayaw nyo ba? Sabat at muling tanong ni Esme. Tita Esme! Tita Esme! Tuwang saad naman ng mga bata. Huwag mo na silang intindihin. Ako nang bahala sa kanilang tatlo. Basta ha, yung usapan natin. Oo naman. Ilang araw ang nakakalipas at hindi nagtagal ay sinundo si Vivian ng isang van na puti at dadalhin na siya sa Manila upang magtrabaho bilang katulong. Wala namang imik si Vivian sa loob ng sasakyan. Ma'am, matulog na po kayo kasi malayo pa po yun. Saad ng driver. Okay lang po ako. Huwag niyo po akong intindihin. Maya-maya pa ay tumunog ang cellphone ng driver at may kinausap ito. Yes sir, on the way na po kami. Agad na saad ng driver sa kausap nito at pagkatapos makipag-usap ay pinaharurot ang sasakyan kung kaya kinakabahan si Vivian. Pasensya na po kayo, mama. Tinakbo kasi sa ospital yung asawa ko, kaya kailangan kong magpatakbo ng matulin. Okay lang, basta konting alalay lang baka kasi makabangga tayo o tayo ang mabangga. Opo, ma'am. Agad namang tugon ng driver at nagpatuloy ito sa pagmamaneho. Ang dapat na 5 oras na biyahe papuntang Manila ay naging 3 oras lang dahil sa bilis magpaandar ng driver. Pasok po kayo, ma'am. Huwag po kayong mahihiya. Bale, 2 kasambahay lang po ang nakatira dito. Pangatlo po ang may-ari ng bahay. Pangatlo ang may-ari ng bahay? Ibig sabihin, mag-isa siya. Tama ba ako? Yes po, ma'am. Huwag ka nang mag-ma'am sa akin dahil kasambahay ang trabaho ko rito.
Saka hindi ba't nagmamadali kang umalis dahil kamo sa asawa mo? Ang mabuti pa, umalis ka na. Sige po, may isa pa nga pala. Nakalive yung isang kasambahay sa ngayon. Kaya ikaw at yung may-ari lang ng bahay ang nandito. Saka maya-maya pa ay darating na si sir. Okay, sige. Sisimulan ko ng trabaho ko. Tad-tad naman ang CCTV tong bahay kaya may ebidensya lahat ng galaw ko. Ingat ka. Sige po ma'am. Ang mabuti pa po siguro ay magpahinga na muna kayo. Sige, aalis na ako. Wika pa ng driver at umalis na nga ito. Makalipas ang ilang sandali ay may sakyan nang dumating. Sino yun? Nang pinuntahan ni Vivian ang sasakyan upang salubungin ang amo niya, ay laking gulat niya at hindi makapaniwala nang makita kung sino ang bumaba mula sa sasakyan. Para bang hindi siya makaalis sa kanyang kinatatayuan at halo-halong emosyon ang kanyang nararamdaman. Thomas! Nauutal at hindi makapaniwalang saad ni Vivian. Napaatras na lang siya nang lapitan siya nito at muntik pa siyang matumba dahil ayaw sumunod ng kanyang mga paa. Mabuti na lamang at nasalo siya ni Thomas. Iyon nga lang ay halos magdikit na ang kanilang mga mukha sa sobrang lapit. Kung kaya nakaramdam siya ng kakaibang bilis ng pagtibok ng kanyang puso. Bakit ka ganyan makatingin? Wala. Mabilis na sagot ni Vivian at inayos ang sarili. Hindi rin siya makatingin. Do I know you? Nakaramdam ng kirot sa dibdib si Vivian dahil sa itinanong nito. Hindi po sir. I guess, ikaw yung bagong pasok na galing sa probinsya. Tama ba ako? Tanong pa nito at tinitigang mabuti si Vivian. Opo sir. Ang buti ba ay ituturo ko ang silid mo. At nauna na itong naglakad. Agad namang sumunod si Vivian, dala ang backpack nito at isa pang bag. Dito ang kwarto ko? Hindi makapaniwalang tanong ni Vivian dahil ang luwang ng kwarto at ang daming gamit tapos ang laki ng kama. Oo, at magpahinga ka na muna. Alam kong pagod ka. Tatawagin na lang kita mamaya. Nakangiting sagot ni Thomas at agad na siyang tumalikod. Saglit lang. Saan ang kwarto mo? Dito lang, sa tabi ng kwarto mo. Gusto mong makita? Hindi. Pagkatapos magpalit ng damit ni Thomas, ay nagtungo na siya sa kusina upang magluto. Nagluto siya ng tinolang manok. Hindi pa niya ako kilala? O nagkukunwari lang siya? Naku po, kung siya lang din ang magiging boss ko, mabuti pa, umalis na ako rito. Pero paano? Wala akong perang pamasahe. Mukhang aabutin ako ng 1 buwan dito. Ang mabuti pa, iiwasan ko na lang siya at kunwari hindi ko siya kilala. Hanggang sa makarinig siya ng katok mula sa pintuan. Lumabas ka na riyan at kakain na tayo. Nariyan na, magbibihis lang ako. Kinakabahang sagot ni Vivian. Nang makarating siya sa lamesa ay nakita niya na nakahain na ang pagkain. Hindi pa kasi ako gutom. Ayaw mo ba akong sabayan? Nakakaya kasing sumabay kumain kasama ang boss. Agad na uminit ang ulo ni Thomas sa sagot ng dalaga. Boss ako, di ba? Kaya dapat, sumunod ka sa pinag-uutos ko. Nakaramdam ng kirot sa dibdib si Vivian dahil sa sinabi nito sa kanya at wala siyang nagawa kundi ang sumunod. Doon nga ay pumasok sa isipan niya na ibang Thomas na ang kaharap niya ngayon. Boss niya ito at siya ay isang hamak na katulong lang. Ang ibig kong sabihin, gusto kong may kasabay kumain. Hindi niyo na po kailangan magpaliwanag, sir. Alam ko po ang katayuan ko rito. Fuck! Mura ni Thomas sa kanyang isipan dahil hindi niya alam kung paanong pakikitunguhan ang babae
At higit sa lahat ay ayaw nitong nasasaktan ng damdamin ng babae na lihim niyang iniibig. Ang mabuti ba ay kumain ka na before ka matulog. Alam kong napagod ka sa biyahe. May gagawin pa pala ako. Agad na saad ni Thomas at iniwan na niya ang babae. Dahil naman sa ginawa ni Thomas na iniwanan siya sa pagkainan, ay pakiramdam nito ay ayaw siyang kasabay na kumain o makita. Kaya hindi niya maiwasang makaramdam ng kirot sa dibdib. At hindi na rin siya kumain pa. Habang ang binata naman ay nasa silid lang nito na pinagmamasdan ang babae mula sa CCTV camera. Habang nakaharap sa kanyang laptop. I miss you, Vivian. Bulong pa nito sa kanyang sarili. Kinabukasan, nagising si Vivian at tinanghali na ito ng gising. Hala ka! Anong oras na? Nag-aalalang saad pa nito at agad na bumangon sa higaan. Sa paglabas niya ay muli niyang nabungaran ang driver. Good morning, ma'am. Kung hinahanap niyo po si sir, maaga po siyang umalis. Pero wag po kayo mag-alala dahil babalik po yun agad. Hindi ko naman tinatanong. Inunahan ko na po kayo para updated kayo. Nakangiting saad ng driver. Agad na naligo si Vivian at pagkatapos ay gumawa ito ng gawaing bahay. Nagwalis, naglinis, nagmop ng sahig at nagluto. Nagkuskus din siya ng banyo hanggang sa makakita siya ng bathtub. Wow! Ang ganda! Siguro dito siya nagbababad kapag pagod sa trabaho. Saka siguro, tung bahay ay bahay bakasyonan lang niya. Baka nga ngayon ay kasama niya yung asawa at anak niya. Saad ni Vivian na may kirot sa kanyang dibdib, kung kaya agad niya itong nilinisan at umalis na lamang. Tinuon niya ang pansin sa trabaho upang hindi mamalayan ang oras at pinagod na lang niya ang sarili upang pagdating ng gabi ay makatulog siya kaagad. Hindi na rin siya kumain ng pananghalian dahil naiisip lang niya ang nangyari kagabi. At bago pa dumating si Thomas, ay agad na rin siyang kumain upang makaiwas. How is she? Tanong ni Thomas sa kabilang linya, nakausap ang driver. Sir, napakasipag po niya. Ayaw paawat at di po kumain ng pananghalian. Pero kumain na siya ng dinner. Tapos ngayon po ay nandito po siya sa labas. Nakaupo. Hinihintay ata ang pagdating niyo. Ganun ba? Sige, paalis na ako. Umuwi ka na sa inyo at papunta na ako dyan. Copy, sir. Uwi ka ng driver at pinutol na niya ang linya. Alis na ako. Pauwi na rin si sir. Paalam ng driver. Sige, ingat ka sa pag-uwi. Maya-maya ay dumating na si Thomas, kung kaya agad na pinagbuksan ni Vivian ang gate hanggang sa makababa ito ng kotse. Good evening po, sir. Bati pa ni Vivian na hindi tumitingin sa kausap nito. Wala namang imik si Thomas at pumasok na rin siya sa loob. Sir, kayo lang po ba? Hindi niyo po ba kasama ang anak niyo o asawa? May nakita ka bang family picture sa bahay na to? Wala naman, di ba? Siguro naman alam mo na ang sagot. Yes, sir. Tipid na sagot ni Vivian na para bang napahiya siya. Agad din siyang naghain ng pagkain sa hapagkainan at hindi na lamang umimik. Ikaw, hindi ka ba kakain? O kumain ka na? Kasi ayaw mo akong kasabay. Nagugutom kasi ako kaya nauna na akong kumain sa inyo. Dahilan na lang ni Vivian. Okay. Kung anong sasabihin mo, yun ang paniniwalaan ko. Saad pa ni Thomas at nakadalawang subo pa lang ito pagkatapos umakyat na sa kanyang silid. Pagkatapos mag-shower ni Thomas ay muli itong lumabas ng kanyang silid at kumuha ng inkan sa ref. Sir, lakas loob na saad ni Vivian. Ba't gising ka ba? Matulog ka na. Malamig na boses na saad ni Thomas. Hihiramin ko sana yung cellphone niyo.
may tatawagan ako. Kung pwede po sana. Sinong tatawagan mo? Boyfriend mo ba? Hindi po. Ang mga bata lang po. Okay, here's my phone. At iniabot kay Vivian. Pasimple namang nakikinig si Thomas sa kanilang usapan. Hello? Ang mama niyo to. Miss na miss ko na kayo. Mama, miss ka na rin po namin. Kumusta kayo? Kumakain ba kayo ng maayos dyan? Opo, Ma. Di po kami pinapabayaan ni Tita Esme. Kayo po ba? Kumusta po kayo? Eto, okay lang naman. Sobrang bait ng amo ko at wala akong masabi. Pagsisinungaling ni Vivian at tumulo ang mga luha nito. Ma, umiiyak po ba kayo? Hindi. Medyo sinisipon lang ako. Miss na miss ko na kayo. Sana, mabilis lang ang araw at isang buwan na para naman makuha ko ng sahod ko at makauwi na ako dyan. Maya-maya pa ay sumabat si Esme. Hoy, Vivian! Kung ang mga bata ay nauuto mo, ako hindi. Magsabi ka nga ng totoo. Anong nangyayari sa'yo dyan? Kasi, andito si Thomas. Hindi ko alam kung paano ko siya pakikitunguhan. Saka hindi na siya ang dating Thomas na nakilala ko. Ibang-iba na siya. Hindi ko alam kung nakikilala pa ba niya ako. Tapos ang masaklap, siya pa ang amo ko. Ha? Huwag mong sabihin kapag nakuha mo ng sahod mo dyan ay aalis ka na at hindi na babalik pa? Ayoko na rito. Parang pakiramdam ko, hindi ako makakahinga kapag andito siya. Ni hindi ko nga siya matignan sa mata. Rinig na rinig ni Thomas ang mga pinag-uusapan nila ni Vivian habang nakakaramdam siya ng inis at halo-halong emosyon. Inisahang lagot din niya ang alak at naikuyom ang kamao. Hinding-hindi ako papayag na mawala ka pa sa akin, Vivian. At handa akong gawin ang lahat. Mapasakin ka lang. Aniya sa kanyang isipan. At ibabalik ko na tong cellphone sa kanya. Hinanap ni Vivian si Thomas at sa teres niya ito nadatnan na nakailang inkan na ng alak. Sir, ito na po ang cellphone niyo. Salamat po. Hindi mo ba ako sasabihang uminom? Tandang-tanda ako pa. Nung nasa tabing dagat tayo, uminom ka kaya? Hindi na kasi ako umiinom ng alak, sir. Hindi na umiinom? O ayaw mo akong samahan? Bakit mo ako iniiwasan, Vivian? Hindi ko po kayo iniiwasan, sir. Iba po kasi ang estado ng buhay natin. Kayo po ang boss ko. Samantalang ako ay isang hamak lang na katulong. Saka po baka machismis tayo. Magkasiraan kayo ng asawa mo. Kung di naman ang kasintahan nyo, ayoko pong makasira. Sinagot na kita kanina, di ba? Wala akong asawa, anak, o kasintahan. Mag-isa na lang ako sa buhay ko. Nang dahil sa sinabi nito, ay napatingin si Vivian sa mukha ni Thomas. Sorry, kung di ako nakabalik kaagad. Alam kong nangako ako sa inyo. Hindi mo kailangan magpaliwanag, sir. Lasing na po kayo. Ang mabuti pa, matulog na kayo. Sabi pa ni Vivian at inalalayan niya ang lalaki patungo sa silid nito. Nang nasa silid na sila, ay dahan-dahan niya itong ibinaba sa kama. Pero nagulat siya nang bigla siya nitong yakapin at agad na itinulak sa kama hanggang sa nagtama nga ang kanilang mga mata. Hindi ako lasing, Vivian. At bukas na bukas din, ay maaalala ko ang lahat ng ito. Doon nga ay agad na sinakop ng binata ang labi ng dalaga. Nagpupumiglas naman si Vivian at ayaw ibuka ang bibig nito. Ngunit hindi nagpatinag si Thomas at walang nagawa si Vivian dahil mas malakas ang lalaki. At aminin man niya o hindi, ay kayang magsinungaling ng bibig. Ngunit hindi kailanman ang katawan niya na dahan-dahan na ring gumapang at kumapit sa leeg ng binata.
hanggang sa tuluyan nang bumigay si Vivian at nakapasok na ang dila niya sa kanyang bibig. Tinugunan na rin nito ang halik na lalong naging mas maalab pa dahil ramdam niya na nangulila siya ng sobra sa lalaking ito. At doon nga ay isinuko ni Vivian ang pagkababae nito. Nagising si Vivian dahil sa naririnig na mga boses na pamilyar. Pakiramdam niya ay nananaginip siya, kung kaya ay binalabal niya ang kumot sa kanyang katawan at lumabas ng silid. Halos lumuwa ang kanyang mga mata nang makita ang mga bata. Nananaginip ba ako? Tanong pa nito sa kanyang sarili at hindi makapaniwala. Mama! Sabay-sabay pang saad ng mga bata at tumakbo sila palapit sa kanya, kung kaya agad niya silang niyakap ng mahigpit. Anong ginagawa niyo rito? Pinasundo po kami ni Papa dahil may sasabihin daw po siya sa inyo na importante at gusto po niya ay nakaharap kami. Agad na sagot ni Jet hanggang sa makita ni Vivian na naglalakad si Thomas patungo sa kanya. Bigla-bigla rin itong lumuhod sa kanyang harapan na pinagtakahan niya. Sa maikling panahong nakilala kita, hindi ko alam kung saan kita minahal o kung saan unang tumibok ang puso ko. Alam ko rin na masyado akong mabilis at naging mapangahas. Pero masisisi mo ba ako kung hindi na kita kaya pang mawala sa aking tabi? Sana ay paintulutan mo ako makasama ka habang buhay. Mahabang litanya ni Thomas at inilabas ang singsing mula sa maliit na box. Makakatanggi pa ba ako? Isinuko ko na ang lahat-lahat sa'yo dahil mahal na mahal din kita. Sagot naman ni Vivian na may malalaking butil ng luha na pumapatak sa kanyang mga mata. At mabilis ngang tumayo si Thomas at isinuot ang singsing saka mabilis na niyapos ng mahigpit ang babaeng pinakamamahal. Wakas!